sa mutya na yan, ano ba talaga ang nangyari? At kung totoo man ang mutya ay nasa gitna ng bulkan, paano napunta? Isang diwata ang nag-alay ng sariling buhay upang payapain ang galit na bathala ng bulkan. At ayon sa aking mga ninuno, ang diwatang yon ang naging mutya. Nakita mo na ba ang mutyang yon? Bakit parang siguradong sigurado ka tungkol sa kwento mo? Hindi lang basta kwento ang tungkol sa mutya, dahil nakita ko na ito. Minsan sa loob ng 10 taon, lumalabas ang mutya sa bunganga ng bulkan. Nag-iikot sa paligid, naghahanap ng taong mangangalaga sa kanya. Hindi ba sa oras na kunin ang mutya, mag-aalboroto uli ang bulkan? Tama ka, kung ito ay sapilitang kukunin. Ngunit kung kusa niyang ipagkakalob ang sarili sa napiling tao, walang mangyayaring masama. Ano ba ang magagawa ng mutya? Magagawa nitong utusan ng elemento ng apoy. Kalintulad ito ng mutya ng San Telmo, ngunit mas makapangyarihan dahil sa oras na mahawakan ito ng maling tao, matutupok pati ang kaluluwa ng taong hahawak. Kung totoo man ang sinasabi mo tungkol sa mutya na yan, nakakakilabot ang taglay nitong kapangyarihan. Teka, paano naman kung sa mabuting kamay napunta ang mutya? Nagbibigay ito ng proteksyon at kakayahan sa taong pinili na gamitin ang elemento ng apoy. Kapalit nun, magiging tagapangalaga ng buong kapaligiran ng taong napili. Hindi rin pala biro ang magtanga ng mutya, no? Bueno, naparito ako kasi masakit yung likod ko eh. Baka pwedeng hilutin mo muna. Bakit naman hindi? Nandito ka na eh. Ala sige, dumapa ka dyan. Makikita ang dalawang matanda sa kinaroroonan ni Tiago at ng kapatid nito. Manong, napapansin ko lang napapadalas yung pagpunta ni Mang Timoy dito . Ano bang pinag-uusapan ng mga yan? Di mga usaping pang matanda, Mel. Kaya mo sila, buti nga yan eh. Hindi niya na niyayaya lumabas si tatay ng ganitong oras. Nagtataka lang din kasi ko. Ewan ko lang kung napapansin mo . Pero sa tuwing nagpupunta si Mang Timoy dito, ilang araw lang ang lilipas, may mangyayaring hindi maganda. Uy, yung bunganga mo. Mamaya marinig ka ng matanda eh. Baka isipin nun sinasabi mong malas siya. Pasensya na, Manong. Pero hindi nga, yun kasi talaga yung napapansin ko. Nung nakaraang buwan, hindi ba? Pumunta siya dito. Tapos 2 araw lang ang nakalipas, may dumating na bagyo. Nagkataon lang siguro. At saka bago pa pumunta dito si Mang Timoy, masama na ang panahon . Ikaw, huwag kang mag-isip ng masama sa mga matatanda. Pasensya na, hindi na mauulit, Manong. Tapos na pala ako magpakain ng mga baboy. Doon naman tayo sa kulungan ng mga kambing. Kanina patakbo ng takbo yung mga yun eh. Napapansin ko nga eh. Bakit kaya balisa ang mga yan? Baka dahil sa lindol kanina. Tapos sumusok pa silaon. Kahit ako kinakabahan eh. Matagal nang nangyayari ang ganyan, Mel. Hindi naman nababalisa ng gusto mga alaga natin. Iba yung reaksyon nila ngayon eh. Parang may kinakatakutan. Hayaan mo na. Baka nagulat lang sila kanina. Tara, tulungan mo na lang ako ipasok sila sa kubo. Habang nagtatrabaho ang magkapatid, muli na namang narinig ni Tiago ang ugong mula sa bulkan. Tinanong nito ang kapatid. Laking gulat ng binata dahil wala itong narinig. Mel, narinig mo? Ang alin, Manong? Parang umuungol yung bulkan . Baka tiyan mo lang yan. Bilisan mo na, Manong. Nagugutom na din ako eh. Puro ka namang kalokohan. Kanina habang nasa taniman ako, narinig ko rin eh. Parang umuungol na aso yung tunog. Sigurado ako nasa bunganga ng bulkan na yun nanggagaling eh. Wala talaga ako naririnig, Manong, kung ano yun. Siguro nga mula sa bulkan. Ay nako, pero baka imahinasyon ko lang. Halika na, itali mo na yung pintuan
para hindi makalabas yung mga kambing.